Umamin po ang Pag-asa na hindi agad na-detect ang kanilang satellite image at tinatawag na mesocyclone na nagdala ng pagulan sa Luzon nito mga nakaraang araw. Kasabay nito ay pinaalalahanan ng Malacanang ang Pag-asa na wag lang daw iasa sa social media ang pag-aabiso sa lagay ng panahon. Saksi si JP Soriano. Kabi-kabilang pagbaha dahil sa matinding buhos ng ulan, malakas na hangin nagpabagsak sa ilang puno, pati billboard, at nagdulot pa ng malawakang brownout ang nasaksihan nitong gabi ng Linggo hanggang Lunes. Tila di inasahan ng marami. Tanong ng ilan, di raw kaya kulang at huli na ang babala ng Pag-asa sa publiko? Sa isang press con, ipinaliwanag ng Pag-asa na isang mesocyclone o panandaliang shallow low pressure na may malakas na hangin at ulan ang naranasan sa Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Luzon. Hindi raw ito nagde-detect ng kanilang satellite image pero nang mamataan na ng Doppler radar sa bandang Zambales at napansing dadaan sa Metro Manila alas 8 ng gabi nitong Linggo. Sunod-sunod na update daw ang inilabas ng Pag-asa sa kanilang Twitter account. By 9:44, Pag-asa gave a Twitter alert na lahat nakaka-receive sa inyo sa media. Another low pressure area, an LPA with possible severe thunderstorm that may produce heavy rains and strong winds. Nagpadala rin daw sila ng text messages sa media at iba pa. At agad na naglabas ng weather bulletin alas 11 ng gabi tungkol sa dalang ulan ng mesocyclone sa Metro Manila. Bukod pa sa weather bulletin kaugnay ng bagyong Hener. Hindi ko maintindihan paano nagkamali ang Pag-asa since it was properly detected, it was disseminated through our regular communication channels, which is we have been using for the past ilang buwan na. As usual dito, 24/7 may tao ang forecasting even during that time ay weekend. No? At maraming mga calls no, na we explain about the weather system during that time. Ipinagtanggol naman ng Malacanang ang Pag-asa. Gayunman muli nitong pinaalalahanan ng ahensya na pag-ibayuhin ang pag-aabiso sa lagay ng panahon hindi lamang sa social media, kundi pati na raw sa tradisyonal na media. Hindi pwedeng Twitter lang kasi hindi man lahat may kapasidad na magkaroon ng BlackBerry or ng Twitter. We have to continuously improve our system. It's far from perfect, but at least it will give us the situation at hand. Although we have the normal channels, we have been using this, we are always open for suggestion to improve further. And one of the things that we will be doing is to be more proactive wherein kami na mismo tatawag sa media siguro kung mayroong mga new developments. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi.